Movie recap Tagalog here. You're messing with me. No, what? I was actually, I'm shocked. Hey, beautiful. What's this? Don't start. Don't start what? We're just trying to get home. It's been a long day. Okay, this has been really fun, but we're gonna go. Come on, let's let the lady pass. Heads up. Connor! Yo, Beijing. Hey, don't walk away from me. You know the first rule of karate, right? You really want to do this, Beijing? Nagsisimula ang pelikula sa Okinawa noong 1986. Isang matandang karate master, si Mr. Miyagi, ang nakatayo kasama ang kanyang estudyante na maaaring maalala mo pa, si Daniel LaRusso, habang tinitingnan nila ang isang tambak ng lumang litrato ng pamilya. Ang mga larawan ay umaabot pa sa mga nakaraang henerasyon. Itinuro ng sensei ang isang partikular na larawan, isang mandirigmang tinawag niyang kauna-unahang miyembro ng kanilang lahi na nagdala ng karate pabalik sa Okinawa. Doon nalaman na matagal nang konektado ang dalawang pamilya, ang mga Miyagi at ang mga Han, na nagpapalitan ng kultura at estilo ng pakikipaglaban sa loob ng maraming taon. Ang mga Han ay naging mga maestro ng Kung Fu, habang ang mga Miyagi naman ay naging mga maestro ng karate, dalawang pamilyang nagmula sa iisang ugat. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa kasalukuyang panahon sa Beijing. Si Mr. Han ay nagpapatakbo ng isang martial arts academy, at napakalakas ng negosyo nito. Daan-daang estudyante ang sabay-sabay na gumagalaw at natututo mula sa iisang maestro. Isa sa mga batang naroon ay isang teenager na nagngangalang Li Fong, at mahusay siya, sobrang husay, pero hindi talaga siya dapat naroon. Naputol ang training session nang may babaeng pumasok. Sinubukan siyang paalisin ni Mr. Han, pero agad siyang pinatigil ng babae. Siya pala ang ina ni Li Fong, at si Mr. Han ay hindi basta ordinaryong guro lamang, siya ang tiyuhin ng bata sa side ng kanyang ama. Ang yumaong ama ni Li Fong ay nakatatandang kapatid ni Han, kaya hindi lang ito simpleng usapin sa paaralan, problema ito ng pamilya, at malapit nang lumala, kasi may masakit na nakaraan ng ina ni Li Fong pagdating sa Kung Fu, at hindi iyon magandang alaala. Ilang taon na ang nakalipas, nanalo ang kanyang panganay na anak na si Bo Fong sa Beijing Championship. Halimaw siya sa husay, disiplinado, talentado, at ipinagmamalaki ng buong pamilya. Pero matapos ang laban, hindi matanggap ng runner-up ang pagkatalo. Sinugod niya si Bo Fong kasama ang kanyang grupo, at may isa sa kanila ang bumunot ng kutsilyo. Doon, dugo ang namatay sa kalsada ang kanyang panganay na anak. Simula noon, sinisina niya ang buong sport sa pagkawala ng kanyang anak. Kaya malinaw na malinaw ang ipinagbawal niya kay Li Fong. Walang Kung Fu, kailanman. Pero hindi iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya pumunta sa paaralan. Nandoon siya para sabihin sa anak na aalis na sila. Nakakuha siya ng bagong trabaho sa New York, at malapit na silang lumipad papunta roon. Para sa kanya, ang paglipat ay parang panibagong simula. Bagong bansa, bagong buhay, wala ng gulo at laban. Iniisip niyang ang pagiging nasa kabilang panig ng mundo ay makakatulong para makalimutan nila ang nangyari kay Bo Fong. Ayaw umalis ni Li Fong, pero wala yung pakialam sa kanyang ina. Simple lang ang paniniwala nito. Kapag namuhay ka sa pakikipaglaban, hahabulin ka rin ito balang araw. At sa huli, pumayag ang bata. Hindi man masaya, pero pumayag siya. Sa New York naman, tumira ang mag-ina sa isang apartment sa downtown. Isa siyang respetadong doktor, kaya maayos at maganda ang lugar nila. Nag-unpack si Li Fong ng kanyang mga gamit bago lumabas para bumili ng hapunan. May pizza shop isang block lang ang layo, kaya agad siyang nagpunta roon ng gutom na gutom. At dito na nagsimulang magulo ang lahat. Ang may-ari, isang malaking Italianong lalaki na ang pangalan ay Victor, ay isang tingin pa lang sa bata ay agad na itong inasar. Umorder si Li Fong ng pizza na may cheese stuffed crust, yung klaseng nakasanayan niya sa dati nilang lugar, at nagtawanan naman ang buong staff. Do you guys have, like a stuffed crust? Oh, you know what? I think I can help you out. You need to get back in your car, drive through the Holland Tunnel to Jersey, go 20 miles in any direction, find yourself a nice, crappy little strip mall, and I'm sure you can find a stuffed crust. Mabilis naging sobrang awkward ng pangaasar, pero may isang taong pumigil dito, ang anak ni Victor. Mia ang pangalan niya, at halos kaedad lang siya ni Li Fong. Humingi siya ng paumanhin para sa ugali ng tatay niya. Ipinaliwanag sa bagong bata na hindi talaga sila gumagawa ng ganoong klase ng pizza, at inalok siya ng ibang pagkain. Sinabi pa niya kung saan pwedeng bumili ng toilet paper, dahil kakalipat lang nila ng nanay niya at wala pa silang masyadong gamit sa bahay. Mahirap ang unang araw sa paaralan. Nag-aaral ang bata sa isa sa pinakamahuhusay na prep school sa Manhattan, at pakiramdam niya ay banyaga ang lahat. Ang pagkain, ang slang, pati ang atmosphere. Gusto ng nanay niya na tutok siya sa college applications. Naghahanap na nga ito ng tutor. Tahimik lang si Li Fong, at pilit na nakikibagay. Pagkatapos ng klase, habang naglalakad pa uwi, nakita niya si Mia sa sidewalk na may bitbit na napakaraming kahon ng pizza. Nahulog ang ilan doon. Mabilis niya iyong nasalo bago pa tumama sa lupa. Doon sila unang nagkakilala ng maayos. May mga delivery pang kailangan
kailangang gawin si Mia at nag-alok si Lifong na sumama. Pumayag naman siya. Habang nasa ruta sila, napadaan sila sa isang karate dojo na bukas ang mga pinto. Sa loob, may mga estudyanteng paulit-ulit na nagsasanay ng mga kombinasyon ng galaw. Tinanong ni Mia ang bagong bata kung mahilig ba siya sa martial arts. Minamaliit lang ni Lifong ang sagot niya. Oo raw, kaunting kung fu lang, pero hindi niya binanggit na lumaki siya sa isang paaralan para rito. Diretsahan siyang binalaan ni Mia na kahit ano pang mangyari, huwag daw siyang magsasanay dito, hindi sa lugar na ito. Bakit? Dahil pala away daw ang lalaking nagpapatakbo ng dojo. Oshaya ang pangalan niya. Hindi lang siya sensei, isa rin siyang loan shark at may malaking utang sa kanya ang ama ni Mia na si Victor. Napakalaking halaga. Sakto namang nakita ni Oshaya si Mia mula sa bukas na pinto at tinawag siya. Sinabi nitong ipaalala sa tatay niya na tumatakbo na ang oras. Pagkatapos, napansin niyang may kasama itong ibang lalaki at tila natuwa pa siya roon. Lumingon siya at sinabi sa paborito niyang estudyante, isang mayabang na binatilyong nagngangalang Connor, na tingnan ang eksena. Ex-boyfriend ni Mia si Connor. Bigla itong nagalit, umikot at brutal na pinabagsak ang isa niyang sparring partner gamit ang isang sipalang. Doon natin unang nakita kung gaano siya kapanganib. Hindi siya yung tipong gugustuhin mong ngitian ka. Natapos ni Mia at Lifong ang mga delivery. Pagkatapos, isinama siya ni Mia sa Chinatown. May piyesang kailangan para sa pizza shop at siningil siya ng tindahan ng $600. Pero $450 lang ang pera niya. Lumapit si Lifong sa counter, nagsalita sa Mandarin at nagsimulang makipagtawaran. Sinabi niya sa cashier na girlfriend niya si Mia. 5 minuto ng madulas na pakikipag-usap, bumaba ang presyo. Ayos ang usapan. Sobrang humanga si Mia at nangako siyang babawi siya sa pamamagitan ng isang totoong city tour kinabukasan. Tinupad naman niya yon. Dumating siya sakay ng luma at halos wasak na scooter at ipinasyal si Lifong sa mga lugar na hindi alam ng mga turista. Pero kalagitnaan ng biyahe, biglang tumirik ang scooter kaya napunta sila sa subway. Habang itinutulak nila papasok sa tren ang sirang scooter. At sino ang nandoon na sa loob? Si Connor, kasama ang tropa niya. Lumapit agad ang hambog at nagsimulang muling landiin si Mia. Sinabihan siya ni Mia na tigilan siya. Pumagitna si Lifong at sinabi kay Connor na malinaw nang tumanggi si Mia. Ngumiti si Connor. Pagkatapos, bigla niyang sinuntok si Lifong diretso sa mata. Malinis na tama. Bumagsak ang bagong estudyante. Huminto ang tren sa susunod na istasyon at bumaba si Connor kasama ang mga kaibigan niya habang nagtatawanan. Habang naglalakad pa uwi kasama ang scooter, sobrang sama ng loob ni Mia. Humingi siya ng tawad. Inamin niyang naging nobyo niya noon si Connor dahil ikinagagalit iyon ng tatay niya. Isa lang daw iyong rebelding yugto ng buhay niya. At sinabi niyang hindi naman talaga ganoon si Connor dati. Ang pagiging marahas, mayabang at masama ang ugali. Nagsimula lang daw ang lahat ng tuluyan itong malulong sa dojo ni Oshaya. May kakaiba raw sa lugar na yon na nagpabago kay Connor. Binalewala lang ni Lifong ang pasa. Sinabi niyang hindi siya gumanti dahil nangako siya sa nanay niya na hindi siya makikipag-away o magsasanay ng kung fu sa Amerika. At para sa kanya, ang pangako ay pangako. Dinala siya ni Mia pabalik sa pizza shop para magamot siya ng tatay niya. Naglabas si Victor ng maliit na makeup kit at tinakpan ang pasa niya. Nakakagulat dahil sobrang galing niya rito. Ipinaliwanag niya na dati siyang boxer. Napakarami raw niyang suntok na tinanggap noon kaya natuto siyang itago gabi-gabi sa asawa niya ang mga pasa sa mukha. Naintriga tuloy ang bata. Talagang boxer ka? Tumango si Victor at sinabing mahusay din siya noon. Epektibo naman ang pagtatakip. Sa loob nga lang ng mga 12 oras. Kinabukasan, isang tingin lang ng nanay ni Lifong ay agad niyang napansin ang pasa sa mata nito at muli na naman niya itong pinagsabihan tungkol sa pakikipag-away. Pagkatapos, isinama niya ito sa isang library cafe at ipinakilala sa bago niyang tutor. Isang batang kaedad niya na ang pangalan ay Alan. Sobrang nerd ni Alan. Halos puro pag-aaral lang ang buhay nito at trabaho nitong iangat ang grade ni Lifong sa algebra hanggang sa level na pang Ivy League. Nang gabing iyon, inaayos ni Lifong ang huling mga kahon niya nang makita niya ang isang lumang litrato. Siya at ang kuya niyang si Bofong at bigla siyang bumalik sa alaala ng Beijing. Naalala niya si Bofong habang tinuturuan siya ng paborito nitong galaw, isang tumatalong atake na tinatawag nitong Dragon Kick. Paulit-ulit iyong sinubukan ni Lifong pero hindi niya kailanman maayos na naitayo ang landing. Palagi siyang bumabagsak patihaya. Puno ng pasa at inis. Nakatambak lang ang litrato sa ibabaw ng mesa at unti-unting bumalik ang lungkot. Sa paaralan naman, napansin ni Connor na medyo kumukupas na ang pasa sa mata ni Lifong pero hindi pa rin niya ito tinatantanan. Sinimulan niyang pagtawanan at asarin ang bagong estudyante sa hallway sa harapan ng maraming tao at doon na tuluyang napuno si Lifong. Hinamo niya si Connor ng suntukan agad-agad. Tumawa lang si Connor at pumayag pero para lalo siyang hamakin, sinabi nitong hindi pa niya gagamitin ang mga kamay niya. Puro paa lang. Iyon ang kondisyon. Halos buong paaralan ang nagsiksikan sa courtyard para manood at hindi nagbibiro si Connor. Kahit nakasuksok lang ang mga kamay niya sa bulsa, sobra pa rin siya para kay Lifong. Mabilis siya, malupit. Araw-araw siyang nagsanay sa dojo ni Oshaya sa loob ng maraming taon. Bugbog ang inabot ni Lifong. Sa isang sandali, sinubukan niya ang Dragon Kick na itinuro sa kanya ng kuya niya. At kahit paano, napilitan si Connor na alisin ang mga kamay niya sa bulsa para depensahan iyon. Pero hindi pa rin sapat. Maling bagsak ang ginawa ni Lifong at tumama siya ng malakas sa sementadong lupa. Mabilis na sumugod ang mga guro at pinigilan ng laban bago pa ito lumala. Habang naglalakad pa uwi, punong-puno ng hiya ang bata. Pagdaan niya sa pizza shop, nakita niya ang sirang scooter ni Mia na nakaparada sa likod. Naisip niyang kahit paano, may maayos man lang siya ngayong araw. Lumuhod siya at nagsimulang ayusin iyon at doon niya narinig ang sigawan mula sa loob ng shop.
4 na goons, mga tauhan ni O'Shea. Dumating sila para singilin ang utang ni Victor at hindi sila mabait makiusap. Sinubukan ni Victor na pigilan sila pero sinuntok siya sa ulo at bumagsak. Nawalan siya ng malay. Pagkatapos, si Li Fong naman ang hinarap ng mga lalaki at dito natin nalaman kung gaano talaga kagaling ang bida natin. Pumuwesto si Li Fong sa isang kung fu stance at agad kumilos. Nakahandusay sa sahig ang may-ari ng pizza shop. Posibleng si Mia naman ang sunod at sa sandaling iyon, nakalimutan na niya ang pangako niya sa nanay niya. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban, mga siko, sweep at eksaktong mga strike. Halatang hindi sila uubra sa kanya at alam nila iyon. Nagmamadali silang tumakbo palabas ng pinto at nagsitakas. Nagkamalay si Victor at hindi makapaniwala sa nakita niya. Dinala niya si Li Fong sa loob at pinaharap sa isang pader na puno ng mga lumang litrato. Si Victor noong kasikatan niya, naka-gloves, may sinturon ng kampeonato sa baywang. Dati siyang sikat. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Nangutang siya sa maling mga tao at ngayon ay wala siyang pambayad. Gusto ni O'Shea sumali siya sa isang underground fight. Isang illegal na boxing match na palihim nitong pinapatakbo. Kapag nanalo siya, mababayaran ang utang at may sobra pa. Kapag natalo, hindi na kailangang tapusin ni Victor ang sasabihin. Ang problema, kinakalawang na siya. Mahigit 40 pounds na ang nadagdag sa timbang niya at ilang taon nang hindi nagsasanay. Kailangan niya ng tulong. At tumingin siya sa payat na batang kararating lang na kayang pabagsakin ng 4 na matatandang lalaki. Saka diretsahang tinanong kung maaari ba siyang maging coach niya. Hindi alam ni Li Fong kung ano ang gagawin. Ipinagbawal ng nanay niya ang pakikipaglaban. At ang pagsasanay sa isang laos na boxer para sa iligal na laban ay siguradong hindi iyon ang nasa isip ng nanay niya. Kaya kinuha niya ang telepono at tinawagan ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang tiyuhin niyang si Mr. Han sa Beijing. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi nag-atubili ang master. Kung makakatulong ang kung fu sa isang taong nangangailangan at may matutunan ka rin mula rito, dapat mong ibahagi ang nalalaman mo. Iyan ang tunay na kahulugan nito. Pagkababa niya ng tawag, hinanap niya agad si Victor. Kinabukasan nagsimula ang training at kakaiba ito. Tinuruan ni Li Fong si Victor ng mga pundasyon ng kung fu pero hindi sa gym. Sa pizza shop sila nagsanay. Ang pagmamasa ng dough ay naging ehersisyo para sa pulso. Ang mga delivery run naman ay naging footwork drills. Kailangan ding mag-squat ng matandang boxer habang gumagawa ng pizza nang hindi nasusunog ang crust. Ipinaliwanag ni Li Fong na ang kung fu ay hindi lang ginagawa ng isang oras kada araw. Parte ito ng lahat ng ginagawa mo sa buhay. At gustong-gusto iyon ni Victor. Para magkaroon ng inspirasyon ng matandang boxer, nagsabit si Li Fong ng litrato ni Mr. Han sa dingding ng shop at itinuring itong parang dambana. Bago magsimula ang bawat training session, yumuyuko sila bilang paggalang sa master at sumasabay naman si Victor. Samantala, nagsimula ring tumulong si Li Fong sa pizzeria kapag hindi kaya ni Victor. Siya ang nasa counter, tumatanggap ng orders. Ibig sabihin, mas madalas na rin niyang nakakasama si Mia at napansin iyon ni Mia. Isang araw, nadatnan niya ang training session at agad siyang nagalit. Ayaw niyang bumalik sa boxing ring ang tatay niya. Pinakalma siya ni Victor. Nangako itong isang laban lang ito. Isa lang. Sapat para mabayaran si O'Shea. Pagkatapos ay titigil na siya ng tuluyan. Hindi man gusto ni Mia ang ideya, umatras na rin siya. Si Alan, ang tutor, ay nagsimula na ring tumambay sa pizza shop. Nandoon siya para sa algebra pero halatang may gusto rin siya kay Mia at napapansin iyon ng lahat, pati ni Connor. Nakikita niyang araw-araw na nagiging mas malapit sina Li Fong at Mia at tahimik niya iyong tinandaan. Isang gabi, matapos makauwi ang lahat, naiwan si Li Fong sa shop para magsanay mag-isa. Nakita siya ni Victor habang inuulit-ulit ang isang form at napansing may mali. Inanong niya kung ano ang bumabagabag sa kanya at sa unang pagkakataon, may pinagsabihan si Li Fong ng buong katotohanan tungkol kay Bo Fong, tungkol sa championship sa Beijing, tungkol sa runner-up na bumalik kasama ang grupo nito at may dalang kutsilyo, tungkol sa kung paano lang siyang nakatayo roon, naninigas sa takot at hindi makagalaw, habang duguang namatay ang kuya niya sa kalsada sa harap mismo niya. Araw-araw niya iyong pasan mula noon. Tahimik na nakinig si Victor bago siya diretsahang kinausap. Hindi pwedeng habang buhay na nakakulong ang bata sa alaala na yon. Kailangan niyang bumangon at magpatuloy sa buhay. Kinabukasan, inimbitahan ni Mia sina Li Fong at Alan sa isang Italian street festival sa kanilang lugar. Si Alan, na halatang alam na alam ang nangyayari, ang sumagot para kay Li Fong at agad na pumayag. Sa festival, maayos naman ang lahat sa simula. Hanggang sa makita ni Li Fong si Mia na nakikipagkwentuhan kay Connor at tumatawa kasama ito. Bigla siyang nanlamig. Dumating ang gabi ng malaking laban ni Victor. Sa locker room bago magsimula ang match, isinama muna ni Mia si Li Fong sa isang tabi. Napansin niyang iniiwasan siya nito. Sa wakas, inamin ni Li Fong na nagseselos siya at sinabi niyang hindi sapat si Connor para sa kanya. Diretsahan naman siyang sinagot ni Mia. Oo, minsan gumagawa talaga ng katangahan ng mga tao. Gusto ni Connor ng isa pang pagkakataon pero tinanggihan ko siya ng diretsyo. Dahil ayoko nang ulitin ang pagkakamaling iyon. May nakilala na akong iba. At kung magkakamali man ulit ako, gusto kong sa taong iyon ko gawin. Muntik na silang maghalikan. Pero eksaktong maling sandali namang pumasok si Victor at nasira ang eksena. Oras na ng laban. Umakyat si Victor sa ring. Habang pinapanood siya ni O'Shea mula sa audience na may mayabang ng ngiti. Nakipagpustahan na ito laban kay Victor. Si Li Fong naman ang nasa corner, nagbibigay ng instructions. Galaw lang ng maayos. Huwag kang magpirmi. Gumalaw ka parang tubig. Sa unang round, mahusay ang matandang boxer. Epektibo talaga ang halo ng boxing at kung fu. Mas magaan at mas malinis ang footwork niya kaysa sa nakaraang 20 taon. At nakakakonekta siya ng totoong suntok. Naipit niya sa ropes ang kalaban ni O'Shea. Isang malakas na right punch lang at bumagsak ang lalaki sa canvas. Nagwawala sa sigawan ng crowd. Pagkatapos, yumuko si O'Shea sa ropes at binigyan ng senyas ang fighter niya. Sa sumunod na palitan,
Biglang gumamit ng tagong siko ang kalaban ni Victor habang nakatalikod ang referee. Bawal iyon, pero tumama. Nayanig si Victor. Isa pang siko. Pagkatapos, isang brutal na suntok sa sentido. Bumagsak si Victor, pero hindi pa tumigil ang kalaban. Isa pang malakas na tama sa likod ng ulo habang nasalo na siya. Dugo. Napakaraming dugo. At sumisigaw si Mia habang si Li Fong ay nakatayo lang doon, nanigas. Muli, katulad ng paninigas niya noong namatay ang kuya niya sa kalsada ng Beijing. Ayaw gumalaw ng mga binti niya. Mabilis na sumugod ang mga paramedic at isinakay si Victor sa stretcher. Sa ospital, mismong nanay ni Li Fong ang gumamot sa mga sugat nito. At nang malaman niyang sinanay ng anak niya ang lalaking ito para sa isang iligal na laban, galit na galit siya. Pinagsabihan niya si Li Fong tungkol sa mga sirang pangako at sa kapahamakang dulot ng karahasan. Hindi man lang sumagot si Li Fong. Dahil siya mismo, sinisisi na ang sarili niya. Tapos na siya. Sinabi niya sa sarili niyang tuluyan na siyang titigil sa kung fu. Binlock pa niya ang numero ng tiyuhin niya para hindi na siya matawagan ng matanda. Sa loob ng 5 araw, parang lutang lang si Li Fong. Paaralan, takdang aralin, katahimikan. Pagkatapos, isang gabi, umuwi siya at pagbukas niya ng pinto ng apartment, may kakaiba. Bukas ang bintana sa kabilang bahagi ng silid at may aninong gumagalaw sa loob. Bago pa siya makareaksyon, may biglang sumalakay mula sa dilim. Mabilis at kontrolado ang mga galaw ng kung fu. Automatikong nakapag-block si Li Fong. Napaatras at biglang bumukas ang ilaw. Si Mr. Han pala. Nakangiti. Niloloko lang ang bata. Lumipad ang matandang master mula Beijing dahil hindi na sumasagot sa tawag ang pamangkin niya at nag-aalala na siya. Hindi natuwa ang nanay ni Li Fong nang makita ang tiyuhin niya. Hindi ito kasama sa plano. Pero wala nang balak umalis si Han. Habang naghahapunan, tinanong siya kung bakit siya dumating nang walang pasabi. Maikli lang ang sagot niya. Usaping pamilya. Wala nang ibang paliwanag. Kalaunan, nang mapag-isa sila ni Li Fong, napilit ng matanda na magsabi ng totoo ang bata. Inamin ni Li Fong na galit na siya sa martial arts. Pakiramdam niya, lahat ng hinahawakan niya ay nasisira. Dahil sa pagsasanay niya kay Victor, may isang taong napunta sa ospital at tapos na siya. Kinabukasan, maagang ginising ni Mr. Han ang pamangkin niya at sinabing pupunta sila sa ospital. Tumanggi si Li Fong. Hindi niya kayang harapin si Victor. Hindi niya kayang harapin si Mia. Pero hindi nakipagtalo ang matanda. Pagdating nila sa ospital, isang tingin lang ni Mia kay Li Fong ay agad itong lumabas ng silid. Pero si Victor, na halos hindi makagalaw dahil sa dami ng benda, ay nagsabi sa bata na hindi nito kasalanan ang nangyari. Sarili niyang desisyon ang lahat. Umupo si Mr. Han sa tabi ng kama at nagtanong, may legal bang totoong tournament sa lungsod na ito? Yung maayos at opisyal? Nag-isip sandali si Victor bago binanggit ang 5 Boroughs Karate Tournament. Pinakamalaking amateur tournament sa New York. Sana raw ay nakasali siya, pero malinaw namang imposible na yun ngayon. Tumango si Han. Pagkatapos, diretsahan niyang sinabi ang plano. Si Li Fong ang sasali. Agad tumanggi si Li Fong. Tapos na raw siya? Naaalala ba nila? Pero handa na si Mr. Han sa sagot. Nasira raw ang reputasyon ng kung fu sa lungsod na ito. Na-knockout si Victor sa isang illegal na laban at nakita iyon ng maraming tao. Kapag sumali si Li Fong sa isang totoong tournament at nanalo, maibabalik ang respeto. At higit pa roon, sapat ang premyo para mabayaran ang utang ni Victor. $50,000. Sapat para tuluyang mabayaran si O'Shea at may sobra pa. Sa wakas, pumayag din ang bata. 10 araw na lang bago ang tournament. Iyon lang ang oras na meron sila. Nang hapong iyon, bumiyahe si Mr. Han sa kabilang bahagi ng lungsod papunta sa isang karate dojo. May dala siyang maliit na regalo para sa lalaking nagpapatakbo nito. Isang lumang litrato ni Mr. Miyagi noong panahon niya sa Okinawa. Ang lalaking pinagbigyan niya nito ay si Daniel LaRusso, na ngayon ay matanda na at nagpapatakbo na ng sarili niyang paaralan. Nagulat si Daniel nang malaman na kilala ng estrangherong ito ang yumao niyang guro. Ipinaliwanag ni Mr. Han ang lahat. Ang koneksyon ng kanilang mga pamilya, ang pagpapalitan ng estilo, at ang samahang nagugat pa sa nakaraang mga henerasyon. Pagkatapos, diretsahan siyang nakiusap. Gusto niyang tulungan ni Daniel na sanayin ang pamangkin niya. Nag-atubili si Daniel. Bakit hindi na lang si Mr. Han mismo ang magsanay sa bata? Tapat namang sumagot ang matandang master. Isa siyang master ng kung fu, hindi karate. At karate tournament ito. Kailangang lumaban ni Li Fong ayon sa estilo nila at sa mga patakaran nila. Ibig sabihin, kailangan niya ang parehong fighting styles. Hindi agad nakumbinsi si Daniel, pero alam niyang hindi rin titigil si Han, kaya sinabi niyang pag-iisipan niya. Samantala, si Alan, ang tutor at certified nerd, ay inalok ang nag-iisang bagay na maitutulong niya. Pagmamay-ari ng pamilya nila ang gusali sa tabi at may rooftop garden doon. Hindi man ito gym, pribado naman, open air at sapat ang laki para makapag-training. Kinabukasan agad nagsimula ang ensayo at hindi nagpahinga ang matanda. Puro hirap, nagsisitap si Li Fong habang kalahati lang ang suot niyang jacket. Sa bawat repetition, kailangan niyang isuot at hubarin ito. Umiilag siya sa pagitan ng mga nakasabit na halaman. Nagsasanay siya sa subway turnstiles at paulit-ulit siyang bumabagsak tuwing sablay ang landing niya. Halos puro bukol at hilo ang inabot niya, pero araw-araw ay mas tumatalas ang reflexes niya. Pagdating ng ikatlong araw, dumating si Daniel. Tinupad niya ang pangako niya. Diretsahan niyang sinabi kay Li Fong, hindi sapat ang kung fu lang para manalo sa 5 boroughs. Buong buhay nang nagsasanay ng karate ang mga batang iyon. At si Connor ang defending champion. Kailangan mo ang parehong estilo at may paulit-ulit na biro habang nagpapatuloy ang training montage. Hindi talaga magkasundo sina Mr. Han at Daniel pagdating sa technique. May kaunting rivalry, may kaunting ego. Pareho nilang iniisip na mas mahusay ang sarili nilang estilo. At si Li Fong ang naiipit sa gitna habang sabay siyang pinapahirapan ng dalawang master.
Connor. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, abala rin si Connor sa paghahanda. Pero mas mabagsik ang training niya. Hindi na siya tinuturuan ni O'Shea ng karate. Tinuturuan na siya kung paano manakit ng tao. Hindi na mahalaga ang puntos. Ang bagong utos ay tapusin ang kalaban kahit ano pa ang mangyari. Binabasag ni Connor ang mga kahoy gamit ang mga kamao niya hanggang sa magdugo at magbitak ang mga buko niya. May dalawa pang bagay na bumabagabag kay Li Fong. Gusto niyang ayusin ang nangyari sa kanila ni Mia. Hindi na siya kinakausap nito mula noong nasa ospital sila. At gusto rin niya ang basbas ng nanay niya bago siya sumali sa tournament. Sinabihan siya ni Mr. Han na unahin muna si Mia. Imbitahan niya ito sa hapunan. Ayusin niya ang lahat. Sinabi ng matanda na siya na ang bahala sa nanay. Nang gabing iyon, may naisip na paraan si Li Fong. Umorder siya ng pizza online mula sa shop ni Mia at ipinadeliver iyon sa rooftop garden ni Alan. Dumating si Mia, dala ang pizza box. Pagkakita niya kay Li Fong na naghihintay roon kasama ang mga kandila, agad niyang naunawaan ang nangyayari. Habang naghahapunan, humingi ng tawad si Li Fong para sa lahat. Para kay Victor, para sa pananahimik niya, para sa lahat ng nangyari. Sinabi ni Mia na wala naman talaga siyang kasalanan. Muntik na naman silang maghalikan at eksaktong tamang oras para manggulo. Biglang dumating si Alan. Pangalawang beses nang nangyari iyon sa kawawang bata. Pag-uwi ni Li Fong, naghihintay ang nanay niya at may kakaiba rito. Sinabi nitong pumapayag na siyang sumali ang anak niya sa tournament. Gusto pa rin niya mag-ingat ito, pero hindi na siya haharang. Malinaw na nakausap na ng maayos ni Mr. Han ang babae habang wala ang bata. Dumating ang araw ng tournament. Ginaganap ito sa isang matinding outdoor court sa magulong bahagi ng lungsod. Puno ng fighters mula sa iba't ibang lugar sa New York. Simple lang ang mga patakaran. May puntos ang malilinis na tama. 1 puntos para sa body shot, 2 puntos para sa tama sa ulo. Ang unang fighter na makaabot sa 8 puntos ang mananalo, maliban na lang kung may manockout. Naunang lumaban si Li Fong. Ang kalaban niya ay isang matigas na batang nagngangalang Buddha Stevens. Halatang kinakabahan siya sa umpisa, pero kalaunan ay kumalma rin at tuluyang pinatulog si Buddha sa pamamagitan ng knockout. Tapos agad ang unang round. Si Connor naman ay walang hirap ding dinaanan ang mga kalaban sa side niya ng bracket. Pareho silang papunta sa banggaan sa finals. Isa-isang pinabagsak ni Li Fong ang mga fighter. Sa isang pagkakataon, sa pagitan ng mga laban, sinubukan siyang harangin ng ilang tauhan ni Connor sa isang madilim na hallway para hindi na siya makarating sa final. Pero sina Mr. Han at Daniel mismo ang humarap sa mga iyon. Mukhang hindi pa rin nawawala ang galing ng dalawang matanda. Ligtas si Li Fong at pasok siya sa final. Pero ngayon, kailangan niya ng galaw na hindi pa nakikita ni Connor. Nagtalo sina Mr. Han at Daniel sa rooftop garden tungkol sa pinakamabisang paraan. Sa huli, nauwi pa sa pagpapakita nila ng mga teknik sa isang kawawang batang napadpad lang sa maling rooftop. At doon nagkaroon ng ideya si Daniel, ang Dragon Kick. Ang galaw na itinuro noon ni Bo Fong sa nakababatang kapatid niya. Ang parehong galaw na sinubukan ni Li Fong kay Connor noon sa school courtyard at siyang dahilan kung bakit siya nabugbog. Matagal nang nakita ni Connor ang pagtalo na yon. Mababa-block niya ulit iyon. Pero iba ang iniisip ni Daniel. Hindi raw ang sipa mismo ang problema, kundi ang susunod na mangyayari pagkatapos. Ang plano ay palabasing mataas ang atake. Hahayaan nilang isipin ni Connor na sa taas manggagaling ang tama. Pagkatapos, habang nasa ere, biglang yuyuko si Li Fong at ibabagsak ang strike pababa sa katawan. Maghahanda si Connor sa isang atake, pero manggagaling pala ang totoong tama sa ibang direksyon. Kaya iyon ang paulit-ulit nilang pinractice. Paulit-ulit na pinagpraktisa ni Li Fong ang galaw sa mga subway turnstiles. At bawat sablay niyang landing ay may kapalit na pagkakahilo at bukol. Pero pagsapit ng katapusan ng linggo, malinis na ang galaw. Eksakto. Dumating ang huling araw. Ang final match ay ginanap sa rooftop ng isang skyscraper. Punong-puno ng tao. May mga kamera. Talagang malaking laban. Nandoon ang nanay ni Li Fong. Nandoon din sina Mia at Victor. Kakalabas lang ni Victor ng ospital at mabagal pa itong maglakad. Pero pinilit pa rin itong makadalo. Nandoon din si Alan. Maging sina Mr. Han at Daniel ay magkatabing nakatayo sa corner. Katulad ng ipinakita ng lumang litrato ni Miyagi, ilang dekada na ang nakalipas. Kung fu at karate, magkaibang estilo pero iisa ang pinagmulan. Tinalian ni Daniel ng band sa ulo si Li Fong. Simbolo iyon na magkasama ang dalawang fighting style sa laban na ito. Naunang lumabas sa mat si Connor. Mayabang pa rin. Natalo na niya minsan ang batang ito sa school courtyard. Wala siyang kaba. Kasunod niyang lumabas si Li Fong, seryoso at nakatutok lang. Mabilis nagsimula ang laban. Agresibong umatake si Connor at agad kumuha ng 2 puntos. Pagkatapos, isang eksaktong tama sa solar plexus ni Li Fong para sa isa pang puntos. Sinundan pa iyon ng umiikot na dobleng sipa na nagpabagsak hindi lang sa bagong bata, kundi pati sa referee. Napasinghap ang crowd. Tuwang-tuwa si O'Shea. 4 na wala pa ang score, pero nakatayo pa rin si Li Fong. Inalog niya ang sarili, inayos ang stance, at sa wakas ay nagsimula ng mabasa ang galaw ng defending champion. Tumama ang una niyang counter, unang puntos. Pagkatapos, isa pa. Biglang nagbago ang momentum. Naitabla niya ang laban. Hindi na nakangiti si Connor, kaya nagdesisyon itong tapusin na ang laban. Isang napakalakas na atake sa ulo. Bumagsak si Li Fong na parang bato. Sa isang iglap, tuluyan siyang nawalan ng ulirat. Nagsimula nang magbilang ang referee. Sa kadilimang iyon, may narinig siyang mga boses. Ang sigaw ng nanay niya, ang kalmadong boses ni Mr. Han, at si Mia na tinatawag ang pangalan niya. Binuksan niya ang mga mata niya bago pa matapos ang 10 bilang. Tumayo siyang muli. 7-7 ang score. 1 puntos na lang ang magpapasya sa lahat. Pumuwesto si Li Fong at bumaba sa stance para sa Dragon Kick. Agad iyong nakilala ni Connor at napangisi. Alam niya ang galaw na yon. Natalo na niya iyon minsan. Naghanda siya. Nakataas ang mga kamay. Handang salagin ang mataas na ataking inaasahan niyang babagsak mula sa ere. Pero hindi iyon bumaba. Tumalon si Li Fong. Kunwari mataas ang direksyon ng atake. Pagkatapos, habang nasa ere, bigla siyang yumuko sa ilalim ng depensa ni Connor at
Diretsong sinipa ito sa dibdib. Mababa, mabilis. Imposibleng mablock. Bumagsak si Connor sa sahig. 8 puntos. Tapos na ang laban. Nag-ingay ng todo ang crowd. Pero hindi matanggap ng defending champion ang pagkatalo. Mabilis siyang tumayo at sinugod si Li Fong mula sa likuran. Madayang atake. Pero naramdaman iyon ni Li Fong. Mabilis siyang umikot. Ibinalibag niya si Connor sa ibabaw ng balikat niya at napunta sa ibabaw nito habang nakataas ang kamao para sa huling suntok. Tumingin siya sa talunang kalaban at sa isang sandali, naroon ang tukso. Isang salita lang mula kay Mr. Han ang nagpahinto sa kanya. Ibinaba ng bata ang kamao niya. Tumayo at naglakad palayo. Itinaas ng referee ang braso ni Li Fong, bagong kampyon. Pagkalipas ng ilang linggo, nagtipon-tipon ang lahat sa pizza shop para magdiwang. Ganap nang gumaling si Victor at mas maayos na ang takbo ng negosyo kaysa sa mga nakaraang taon. Lumabas kasi na malaking tulong sa negosyo ang pagiging ama ng batang nanalo sa 5 boroughs. Mas dumami ang customers. Naibayad na rin kay O'Shea ang prize money. Bayad na ang utang. At naibalik na rin ang respeto ng mga tao sa kung fu sa lungsod. Katulad ng sinabi ng matandang master, pabalik na si Mr. Han sa Beijing. Bago siya umalis, nagpadala siya kay Daniel ng pizza. Isang totoong New York cheese stuffed crust. Ang mismong klaseng pizza na siyang pinagmula ng lahat ng ito. Kasama noon ang isang litrato mula sa tournament. At nakatago sa loob ng kahon ang isang thank you note. Binuksan iyon ni Daniel habang nasa kitchen counter siya. At hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang matagal na niyang karibal na si Johnny. Sabay nilang binasa ang sulat, tiningnan ang litrato, at nagtawanan habang kumakain ng pizza. Si Alan naman ay nagkaroon ng permanenteng trabaho sa pizzeria. Sa wakas, nakuha rin ni Mia at Li Fong ang sandaling walang istorbo. At inimbitahan ni Mr. Han si Victor na bumisita sa Beijing. Magbubukas sila ng ikatlong paaralan. At kung may pera ang matandang boxer, may oras naman ang master para ipasyal siya roon. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.